Alam nyo ba na sa ilalim ng ating mga karagatan may mga misteryong nag-aabang lang na matuklasan? At ngayon, isa sa mga pinakamalaking misteryo na yan ang pag-uusapan natin. Isang higanteng natutulog na nagpabago sa tingin natin sa sarili nating planeta. Ano sa tingin nyo ang pinakamalaking bulkan sa buong mundo? At bakit parang halos walang nakakaalam tungkol dito? Well, yung sagot pala nakatago lang sa ilalim ng Philippine Sea at yung kwento nito, nako, siguradong ikagagulat ninyo. Okay, ito yung setting ng kwento natin. Ang Philippine Rise. Kung titingnan mo sa mapa, parang isang malawak na patag na lugar lang yan sa silangan ng Luzon. Pero sa ilalim niyan, isang buong mundo na halos hindi pa natin nagagalugad. Tara, alamin natin kung gaano ba talaga kalaki itong nakatagong mundo sa ilalim ng dagat. Okay, isipin nyo to. Yung pinakapuno ng talampas na to, nasa 3,500 metro ang lalim. Grabe no? Ang hirap i-visualize kung gaano kalalim yan, di ba? Para lang magkaroon tayo ng idea, ganito na lang. Kunin natin yung pinakamataas na building sa buong mundo, yung Burj Khalifa. Tapos, itayo natin sa sahig ng dagat, sa tabi mismo ng Philippine Rise. Alam nyo, magmumukha lang siyang laruan. Ganyan kalaki yung scale na pinag-uusapan natin dito. So, ang tanong, paano naging parte ng Pilipinas ang isang ganito kalaking teritoryo sa ilalim ng dagat? Hindi yan basta nangyari lang ha, may dinaanan niyang mahabang proseso. Silipin natin yung timeline. Noong 2009, nagsampa ng claim ang Pilipinas sa United Nations. Mabilis sa mga pangyayari. By 2012, aprobado na ng UN. At noong 2017, para ipakita na atin talaga to, formal nang binago ang pangalan nito from Benham Rise to Philippine Rise. Ang sandigan natin dito, sa batas, ay yung UNCLOS o yung UN Convention on the Law of the Sea. Dahil dito, pwedeng mag-claim ang isang bansa ng extended continental shelf. At dahil ang ganda ng scientific evidence na ipinresenta ng Pilipinas, kinilala ng buong mundo na oo na, karugtong yan ng lupa ng Pilipinas. Pero hindi lang yan tungkol sa teritoryo. Kasi may mas malaki pang sikretong nakatago dyan sa Philippine Rise. Isang bakas na iniwan ng isang napakalakas na pangyayari noon. Sabi nga ng mga researchers, ang nakita nila ay parang isang dambuhalang peklat na iniwan ng isang matagal ng patay na bulkan. Dito na nagsimula ang lahat. Eto na, tingnan nyo to. Habang sinusuri ng mga siyentipiko yung mga high-tech na mapa ng sahig ng dagat, yung galing sa sonar data, may napansin silang, teka, ano to? Isang malaking bilog sa tuktok mismo ng talampas. Hindi yan normal. At yan na nga ang Apolaki Caldera. Hindi lang basta kaldera ha, ito na ang pinakamalaking kaldera na natuklasan sa buong Earth. At nasaan? Nasa bakuran lang natin. Hindi lang ito world record, binabago nito yung buong kwento ng geology sa rehiyon natin. So ano ba talaga yung Apolaki Caldera na yan? At paano sila naging sigurado na nandyan nga yan? Tara, i-breakdown natin yung science. Okay, quick science lesson. Ang kaldera, isipin nyo parang isang higanteng bunganga. Nabubuo to kapag yung bulkan sumabog ng sobrang lakas, tapos dahil naubos na yung magma sa ilalim, babagsak yung tuktok niya papasok. Boom! May kaldera ka na. At gaano kalaki tong Apolaki? Ready na ba kayo? Ang diameter nito, 150 kilometers. Uulitin ko, 150 kilometers! Sobrang laki niyan. Para mas maintindihan natin yung laki, ikumpara natin. Yung sikat na Yellowstone sa Amerika, nasa 60 kilometers lang yun. Yung Lake Taupo sa New Zealand, mga 40 kilometers eh. Ito, yung Apolaki, doble pa sa laki ng Yellowstone. Grabe no? Talagang higante. Natuklasan lang to recently noong 2019. At ang nakakabilib, isang team na pinamunuan ng isang Pinay marine geophysicist, si Jenny Ann Barreto, ang nakatuklas nito. At ang astig dito, hindi sila nag-drill puro data analysis lang. Sonar at gravity data para mabuo yung buong itsura ng kaldera. Ang galing, di ba? So, paano nila napatunayan? Tingnan nyo to. May mga nakita silang ebidensya, parang mga detective. May broken rim o basag na gilid, may mga parang hagdan-hagdang lupa sa loob na tinatawag na intra-caldera benches, at may umbok sa gitna na resurgent dome. Lahat yan, textbook science ng isang dambuhalang kaldera. At yung kwento ng buhay nito, napakatagal. Milyon-milyong taon. Nagsimula siyang mabuo mga 50 million years ago.
Tapos, sa pagitan ng 45 at 41 million years ago, yun na, yung malaking pagsabog at pagbagsak. At pagkatapos nun, mga 26 million years ago, tuluyan na siyang nanahimik. Okay, so may natuklasan tayong dambuhalang bulkan. Natural, ang unang-unang tanong sa isip natin, delikado ba yan? Dapat ba tayong magalala? Itong natutulog na higante, baka bigla na lang magising. Ang sagot, malinaw na malinaw. Extinct! Ibig sabihin, patay na, wala nang babalikan. At hindi lang yan sabi-sabi ha. Mismong P. Volts na ang nagsabi, ang bulkan ay extinct. Huli itong sumabog, milyong-milyong taon na ang nakaraan at hindi na muling sasabog. So pwede na tayong humingi ng maluwag. Isa lang itong paalala ng nagbabagang nakaraan ng ating mundo, pero hindi ito banta sa atin ngayon. Grabe! Yung pagkatuklas sa Apulacay Caldera patunay yan hindi lang sa mga hiwaga ng ating dagat, kundi sa galing din ng ating mga siyentipikong Pilipino. At dito tayo magtatapos, pero iiwan ko kayo ng isang tanong. Kung 80% pa ng karagatan natin ang hindi pa natin na-explore, ano-ano pa kaya mga higante ang nag-aabang lang dyan sa ilalim na matuklasan natin?